unang-una po na gusto ng Panginoon, ang desire ng Lord na makita po sa atin ng mga Kristiyano, i-flex po natin yung ating faith. Because if we are flexing our faith, it is a life-releasing faith. Kapag po pinapakita natin yung pananampalatayaan natin, nagre-release po ito ng life, buhay. Sa kwento po ni Elisha, i-demonstrate po niya sa atin ang life-releasing faith. May babae po, yung Shunammite woman, may asawa po siya, at napaka-generous po nila. Ginawa nila, binigyan nila ng room si Elisha para doon mag-stay. Pero sabi ni Elisha at nung kanyang kasama, yung disciple niya, si Gehazi, wala silang anak, baka malungkot, parang ganon siguro yung iniisip niya. Kaya ang ginawa po nila, tinawag nila yung Shunammite woman, ipinanalangin nila ng pagkakaroon ng anak. Pero alam, sabi niya, ang sabi ni nung Shunammite woman, wag mo na ako ipanalangin, parang ganon. Wag mo na ako ipanalangin na magkaanak. Siguro ay parang ano na siya, okay na siya. Pero ang ginawa po ni Elisha, ipinagpray pa rin po nila. And the Lord is good. Totoo po, nagkaanak po yung Shunammite woman. At yung baby po nila, lumaki na, naging bata. Yung bata pong yon ay nagkaroon ng sakit at biglang namatay. At ang ginawa po ng Shunammite woman, dali-dali po siya. Pinuntahan niya agad si Elisha. At ang sabi niya kay Elisha, di ba sabi ko sa iyo, huwag mo akong panalangin. Ito ngayon, yung anak ko, ganito, ganyan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama. Ipanalangin mo siya. Parang ganon yung story. Pero ang ginawa po ni Elisha, ibinigay niya po yung kanyang tungkod kay Gehazi. At sabi niya kay Gehazi, mauna ka na, puntahan mo yung bata, ipatong mo sa kanya yung aking tungkod. Ipatong mo dun sa bata. At nung ipinatong na ni Gehazi yung tungkod sa bata, ay wala siya nakikitang pangyayari, nakakaiba. Parang hindi humihinga, talagang wala nang pag-asa, ganun. Pero ang ginawa po ni Elisha, sumunod po siya. Hindi niya hinayaan na si Gehazi lang mag-isa, pero sumunod po siya. At ang sabi ni Gehazi, sinalubong siya agad, Ang sabi po ni Gehazi, wala na, patay na. Parang ganun. Wala nang pag-asa, patay na. Yun po ang sinabi sa kanya ni Gehazi kay Elisha. Pero ano pong ginawa ni Elisha? Ginawa po niya, pumasok siya dun sa room, isinarado niya yung room, habang nakahiga yung bata, itinapat niya yung mata niya sa mata ng bata, yung bibig niya sa bibig ng bata, at yung kamay niya, in-stretch niya din yung kamay ng bata. Ang mga Kristiyano po, madaling mawala ng pag-asa, madaling sumuko. Pag hindi na nila nakikita yung gusto nilang makita, wala ng pag-asa. Pero alam niyo po si Elisha, hindi po siya ganun. Hindi ganun yung kanyang pananampalataya. Ano pong ginawa niya? In-stretch niya yung kanyang faith. Talagang ginawa niya yung kanyang makakaya. Lord, ipinalalangin ko na magkaroon ng batang ito, na mabuhay, na ipanganak ang batang ito, na mabuo siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Hindi ako papayag na ganito ang mangyari sa batang ito. Kaya kailangan po minsan kasi talaga yung mga difficulties in life, talagang pagdaanan natin. Kailangan pagdaanan po natin ito upang tayo po talaga ay makapag-testify sa pinagdaanan natin na tayo ay nagtagumpay. Yung mga nagkaroon po ng cancer, paano po siya makakapagbigay ng magagandang payo sa isang taong may cancer kung hindi naman siya pinagaling ng Lord? Sometimes po, we need to go dun po sa mga death experience po ng ating buhay. Dahil po dun sa mga death experience na yun, mararanasan natin ang resurrection. Kailangan po nating dumaan sa mga difficulties minsan sa ating buhay para meron po tayong good testimony na masasabi sa iba. Amen. Hallelujah.